What's up sa inyo mga ka-Teka Mods? Mask Rider is on the move na naman. Napakainit ng araw. Parang Divermont, grabe. Ang ating pag-uusapan ngayon ay babaero ka ba o may balak kang mambabae? Para sa'yo ang video na to. Bago mo gawin yan, panoorin mo muna ang video na to. Kung babaero ka, kaibigan, isa lang mapapayo sa'yo. Kung mahilig sa babae at babaero ka, itigil mo na yung kalokohan mo. Alam mo kung bakit? Wala naman na idudulot sa buhay ang pagiging babaero na maganda. Alam mo, gulo lang yan eh. Alam mo ba, real talk lang ha, tayo mga lalaki, hindi lang to para sa edad ko o mas matanda sa akin at mga Gen Z, para sa atin lahat na to. Para sa atin lahat to. Alam mo ba ang rason kung bakit isa ang dahilan sa mga paghihiwalay ng mag-asawa is yung about sa pambabae ng isang lalaki? Alam mo ba ang dahilan kung bakit ng babae tayo mga lalaki? Isa lang naman sagot dyan. Una, kalibugan. Tangina, ba't, di ba? Para saan pa, ba't ka mababae? Dahil libog ka? O tatigilan mo yung kalokohan mo yan. Pagka kay ganyan, isal-sal mo na lang yan. Pagkatapos yan, mawawala na, di ba? Ang gawin mo, wag mong lulukuhin yung babaeng kung meron kang asawa, meron kang girlfriend, wag mong lulukuhin yung babaeng nasa sayo. Maging ano ka, maging makontento ka sa isa. Makontento ka kung anong binigay ng Diyos, kung anong meron ka. Hindi rin to advisable sa mga, kahit sabihin mong binata ka, yung wala ka bang asawa, wala ka pang girlfriend, yung sabihin ng mga tito natin, lolo, mga ganyan yung collect and then select. Puta, kalokohan yan, isang malaking katarantaduhan yan. Collect and then select. Paano kung lahat ng kinolek mo, nabuntis mo, natsuktsak mo, nabuntis mo lahat? Sino ba magdadala ng problema? Di ba ikaw lang din? Kaya yung pagiging babaero mo, itigil mo na yan. Dapat makontento ka. Huwag kang mananakit ng damdamin ng babae. Tigil mo yung pagiging babaero mo. Unang-una, gulo yan. Pag nahuli ka ng asawa mo, di ba? Alam mo yung babae nag-stay sa'yo, yun ang babaeng yun ang dapat mong mahalin na babae, yung nag-stay sa'yo sa hirap at ginhawa. Huwag mong lulukuhin. Lalo pat yung mga babae, sila kunyari may trabaho. Sila may trabaho, ikaw nasa bahay ka lang. Tambay ka, palamunin ka, tapos magagawa mo pa mang babae. Aba, napakasira ulo mo naman. Tigil mo na yung katarantaduhan mong yan. Dahil ang karma, pag bumalik sa yan, kawawa ka. Ano bang naidudulot mo sa pagiging sa pambabae? Bukod sa pambabae, ano pang dahilan, di ba? Bukod sa pasikat ka lang sa mga friends mo na marami kang babae, di ba? Pasikat ka na magaling ka sa chicks, magaling ka sa babae, magaling ka mambola, di ba? Yun lang naman, yun din yung isa sa dahilan di ba? Ano pang dahilan? Walang kakwenta-kwenta ang pagiging babaero, kaya tigil mo na yan. Makontento tayo kung anong meron tayo. Unang-una, wala tayong ang babae kasi pag nagkamali ka dyan, gulo yan. Ang babae, pwedeng masira ang buhay mo dyan sa babae. Hindi ko naman sinasabi na pangit ang babae, pero ang sinasabi ko, pangit mam babae, dahil gulo yan. Una, hindi naman masamang pag-aralan. Halimbawa, ikaw ay binata ka, marami kang girlfriend. Sabihin natin, syempre gwapo ka. Halimbawa, ikaw gwapo ka, may pera ka pa. Mas madaling kumapit ang babae sa inyo. Real talk na lang tayo, boys. Real talk na lang tayo, guys. Diba? Hindi masamang pag-aralan yung mga babae, pero hindi mo dapat tsuktsakin yan. Pwede mo silang kaibiganin, pag-aralan kung anong tunay na ugali. Diba? Hindi mo pwedeng lahat tsatain mo para tapos puta, pag-aaralan mo kung sinong. Paano nga yun pag nabuntis mo nga lahat ng kinulik mo nabuntis mo, di problema talagang malala. Hindi ka dapat mambabae, matuto tayo. Kasi ang pagiging babaero hindi nakakaano yan, hindi nakakapogi, puking ina. Pagiging babaero mo yan parang culture na yan yung pagkahilig mo sa babae, tapos pag nagsawa ka na, iiwan mo rin. Anak ka ng tinapay ka. Tigil mo na yung pagiging babaero mo. Kasi pwede kang masira sa babae. Diba? Ang mga babae kasi dapat minamahal yan, mga babae. Hindi dapat yan niloloko. Diba? Ang mga babae, yan yung katuwang natin sa buhay. Hindi dapat yan niloloko. May mga babae rin kasi na kumaagat pag nilandi mo tapos gwapo ka, may kaya ka pa, mayaman ka. Yung ibang ang pangit nga yung mga hindi masyadong kapugian, basta maboka, magaling mambola. Diba? Maraming naanong babae, maraming nauuto. Sana yung talent yung ganyan, huwag yung gamitin sa kalokohan. Ang mga babae kasi katuwang ng lalaki sa buhay, hindi dapat niloloko, hindi dapat sinasaktan. Huwag natin gayahin yung kumbaga yung babae parang bahay lang. Hindi totoo yan. Ang babae, ano yan,
Minsan nga po tayo na mas matalino pa yung babae sa lalaki, di ba? Mas magaling magdesisyon ng babae sa lalaki. May mga ganong senaryo, di ba? Ang babae, hindi yan totoo na pambahay lang yan. Po tayo na, ang babae, minsan mas kaya nila yung ginagawang trabaho ng lalaki. Di ba, isipin mo na lang ngayon, noon, di ba, kalimitan, pag magpupulis talagang lalaki. Ngayon, tignan mo naman, ang daming pulis na babae, magaganda pa, di ba? Isipin mo na lang kung gaano kalupit yung mga babae. Kaya dapat yung mga babae, hindi natin dapat sila niloloko. Ba't natin sila lolokohin? Ba't natin sila sasaktan? Kaya ang babae, nilikha ng Diyos yan dahil katuwang natin sa buhay. Tsaka ikaw, huwag mong gamitin yung pagiging gwapo mo o yung kayamanan mo sa panguuto ng mga babae. Dahil pag ikaw nakatagpo ka ng babaeng pag nakatagpo ka ng babaeng sisira sa'yo, yari ka, di ba? Tigil mo na yung kalokohan mo, pare, kaibigan, payong kapatid lang. Wala tayong makukuhang ano bang makukuha mo sa pambabae? Nasarapan ka pagtapos isang beses, unang beses, di ba? Wala na. Paano pag may asawa ka? Nangyari dyan, ng babae ka, nahuli ka, di ba, gulo? Hiwalay ang pamilya, pag may anak pa kayo, kawawa yung bata. Ang magsasuffer dyan, bata. Paano kung hindi ka mapatawad ng babae sa pagkakamali mong yan? Di ba? Naghiwalay kayo. Ang kawawa dyan, yung bata. Ngayon, yung bata, mamimili siya kung saan siya sasama. Sa tatay niyang babaero o sa nanay niya. Di ba? Hindi ko naman nilalahat din kasi hindi lang naman lahat lalaki nagkakamali. Siguro, ganun din sa babae. Dapat tayo kung pinag-isa kayo ng Diyos, gawin yung gawin nyo yung kumbaga kasi ang pag-aasawa o isa yung hindi yan yung parang sinasabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa hindi biro. Hindi yan yung parang kanin lang na pag sinubo mo tas mainit, isusuka mo, iluluwa mo. Hindi yan ganun. Kumbaga, sa lalaki muna tayo. Tayong mga lalaki kasi, pagka ganyan yung asawa natin na babae, may pagkukulang sa atin. Hindi yan rason para maghanap tayo ng ibang babae at hanapin natin yung pagkukulang ng asawa natin sa iba. Putang na, nakaululan talaga yan. Kontrolin natin yung sarili natin nararamdaman. Yung kalibugan na yan, puta, isa yan sa magpapahamak sa atin Siyempre, di ba, mahirap kalaban yung titi. Pag yung titi mo na nagdesisyon, yari ka. Kailangan gamitan mo rin ang utak. Hindi yung puro titi mo na lang ang pinagdidesisyon mo sa buhay. Kasi pag puro titi mo na lang, naku po, magkakalat ka ng lahi. Di ba? Lalo na pag ikaw may asawa ka, kasal ka, pwede ka makakulong dyan. Alam mo kung ano magiging kaso mo. Di ba? Kung cuminage, kung ikaw lalaki, tas kung ikaw naman babae, adultery. Di ba? Nagkakaso ka pa, pwede kang makulong sa ginagawa mong yan. Dapat maging loyal tayo sa isa't isa. Makontento tayo kung anong meron. Kung sino yung napunta sa atin, mga babae na yan nananahimik lang din naman sila sa buhay nila. Tapos liligaw-ligawan natin. Tapos ngayon pag nagsawa ka, iiwanan mo, lulukoy mo, maghahanap ka ng iba. Kalokohan mo, itigil mo na yan, pare ko. Pangit yung ganun. Dapat kung sino yung babae napunta sa'yo, yun yung mahalin mo. Yun yung ibuhos mo sa kanya yung pagmamahal na karapat dapat. Hindi yung puta na pag nagsawa ka o nakita mo minsan dati yung girlfriend mo maganda tapos naging mag-asawa kayo, di ba? Nanganak, tumaba. Siyempre, ang babae kasi kaya naging ganun, naging parang itsurang nanay na talaga kasi nasa loob lang sila ng bahay. Naglilinis, nag-aasikaso sa mga bata, nag-aasikaso sa'yo kung may trabaho ka. Siyempre nagiging ganun talaga ang itsura nila. Hindi na nila inisip ang magpaganda. Kasi para saan pa? Ba't sila magpapaganda, di ba? Para saan? Ba't sila magpapaganda? Wala namang ibang sa kanila Wala na sila, focus sila sa pamilya, di ba? Tapos lulukuhin mo pa. Anong klaseng lalaki ka ba naman? Putang ina, hindi yan kinakatigas ng isang lalaki o hindi mo yan kinapogi ang puking inang pambabae mo na yan. Dapat maging loyal tayo. Hindi tayo dapat manloko ng kapwa. Di ba? Pag tayo din naman niloko ng babae, masakit din naman sa atin yon. Pero itong video na to, hindi ko naman to ginawa para sa mga babaero lang. Siyempre, sa mga nanonood din ito, kung makakanood din man ito babae, siyempre dapat ganun din kayo sa asawa ninyo. Hindi lang sa lalaki. Di ba? Lahat naman tayo, lahat naman tayo kasi nagkakamali. Hindi naman natin hawak yung siyempre, laman lang din, puta, nagkakasala. Pagka ganyan alam nyo nakatutokso na kayo, umiwas na kayo agad. Lalo pa kayong mga lalaki kayo. Yung mga lalaki kasi, katulad yung lalaki, siyempre, hindi ko naman inaano sarili ko na perfecto ako na puta pag may naghubad na babae sa siyempre, habang hindi pa nangyayari yung mga ganyang bagay, umiiwas ka na. Lalo pag halimbawa nasa trabaho ka, yung katrabaho mo nalilink sa'yo, putang ina, iwasan mo na yan hanggat maaga pa. Huwag mo nang antayin na yung may mangyari na sa inyong dalawa bago kayo umiwas, di ba? Isipin mo yung ganun, makonsensya ka. Kung ikaw babaero ka, makonsensya ka. Hindi ka ba naawa sa asawa mo, sa girlfriend mo na loyal sa'yo? Tapos luloko-lokohin mo. Anak ng tinapay naman talaga,
Tigilan natin yung mga ganyang gawain, hindi maganda yan, di ba? Hindi mo kinapogi yan. Dapat sa atin, nag-iisa tayo, dapat sa atin, nag-iisa lang din yung babae natin. Huwag natin yung gayahin yung ibang tao na ibang paniniwala na maraming asawa. Ano nila yon Baga, yan ang paniniwala nila. Pero tayo mga Kristiyano, huwag tayong ganun na sobrang fuckboy, puta. Oh, sobrang hilig mo nga sa babae. Pag nakarma ka, pag nakatagpo ka ng babaeng may sakit, yung mga HIV, oh, di ba? Putang ina, kamatayan nag-aantay sa iyo nun. Alam mo naman ang HIV, human immunovirus ba? Tama ba? Walang ano yan. Walang gamot. Sisirain niya ng immune system mo. Yan yung mga napapala ng mga mga fuckboy yan, yung mga seaman na ganyan, yung mga mahilig sa babae. Hindi ko mo malayo ka sa asawa mo, hindi ko mo malayo ka sa girlfriend mo, puta, maghahanap ka na ng iba na pamalit. Hindi ganun yun. Matuto tayong magtiis, matuto tayong magsakripisyo. Hindi lang yung pwedeng puta na malayo ka sa asawa mo, malayo ka sa ganyan, tapos maghahanap ka na ng iba. Ano ba yan? Huwag tayong ganun. Bilang isang lalaki kasi, minsan alam ko mahirap din magpigil ako. Siyempre lalaki tayo pero siyempre mahirap magpigil, kaya umiwas ka na lang, 'di ba? Ganun lang naman paraan diyan, yan ang technique diyan, umiwas na lang. Iwasan mo para maano ka sa tukso. Huwag mong i-focus yung sarili mo. 'Di ba? Pagka alam mong ganyan na may nalilink na sa iyo, puta, umiwas ka. Pag alam mong taken ka or in relationship ka, huwag mo nang antayin na may mangyari pang karumal-dumal sa inyong dalawa. Isipin mo na lang yun, di ba? Lalo pa pag ikaw pamilyado ka, nakasal ka pa sa asawa mo, maawa ka sa anak mo pag nasira ang buhay, di ba? Marami sa atin sa Pilipinas ang divorce, kahit wala pang divorce sa atin, maraming naghihiwalay dahil sa ganyan, di ba? Sa panloloko ng lalaki, sa panloloko ng babae, hindi makontento si lalaki, di ba? Hindi makontento si babae. Dapat panindigan nyo. Tayo na, niligaw-ligawan nyo yung babae, sinagot-sagot nyo yung lalaki. Ngayon pagka nagka-problema, hahanapin nyo sa iba yung kalinga na hindi nyo makita sa kanila. Dapat pag-usapan nyo. Huwag tayong sumuko sa buhay. Huwag nyo sukuan yung mga asawa ninyo, mga girlfriend, boyfriend ninyo, diba? Dahil sa panahon na to, puta, mahirap makahanap ng mahirap makahanap ng gago tong na to. May tatawid eh. Mahirap makahanap ng babaeng magtsatsaga sa'yo, at mahirap din makahanap ng lalaking kahit hindi kayo iiwan, di ba? Mahirap. So hindi ko naman nila lahat na sinasabi ko na babaero. I mean, yung ganyang pag-uugali, syempre alisin mo na sa buhay mo yan. Kasi ang pagiging babaero kasi talaga, isa yan sa mga nakakadiring gawain. Be proud ka kasi marami ka na tsuktsak na babae. Putang inang kaisipan yan. Paano ka naging proud dun, di ba? Magkakatulo ka pa, di ba? Putang ina, proud ba yun? Nagkaroon ka ng nana sa etits mo dahil sa katlokohan mo sa babae, di ba? Sana itong video na to sa mga makakanood nito, bahala naman kayo sa buhay nyo. Ako, nagpapayo lang naman. Hindi naman ako vlogger, hindi rin ako influencer, hindi naman ako motivational shit speaker na isa lang din akong kupal dito sa internet. Marami din tayong pagkakamali sa buhay, pero gusto ko lang mag-share ng mga di ba? Tigilan niyo na yung mga kalokohan na yan. Focus tayo sa buhay, kung paano tayo umasenso, paano yumaman, ganun ang gawin natin. Focus tayo sa buhay natin na hindi tayo masira. Minsan pag nasobrahan ka sa babae, pwedeng ang babae, gaya sabi ko, yung babae pwedeng sumira sa iyo, di ba? Pag nakatagpo ka ng babae na matapang, edi tapos ka. Pasalamat ka ngayon, yung mga niloloko mong babae, mga paiyak-iyak lang dyan sa tabi. Paano pag nakatagpo ka ng babaeng terror, di ba? Makatagpo ka ng babaeng witchcraft, di kinulam ka, pinalobo yung betlog mo, di patay ka ngayon. May lumabas na alupihan dyan sa etits mo, di ba? Kasi kahiligan mo sa babae. Nang puta talaga tong jeep. Tanginang yan. Muntik-muntikan tayo masagi diba? Gulo lang naman Pansin nyo yung mga natutulpo, diba? Niloko ni Mister, si Mrs. Diba? Niloko ni Mrs. si Mister. Mga ganun yung mga nakakahiya, diba?
napapanood ng mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya, kapitbahay, pinsan, tito, lahat napapanood, di ba? Nakakahiya, di ba? Asan yung pagiging proud mo doon? Proud ka kasi nanloko ka, naging babaero ka, di ba? Napakapangit. Isipin mo na lang yung ganun, di ba? Hindi nga to advisable eh, kahit nga ikaw binata ka, yung sinasabi kong kulikin din silik. Kalokohan yun, baliin natin yung kasabihan na ganun ng mga tito, tita, lolo natin na kulikin din silik, puta. Kulikin din silik, problema yan. Pag lahat ng kinulik mo nabuntis mo, kahit nga dalawa lang nabuntis mo dyan eh. Puta, di yari ka ngayon. Tangina, tapos wala ka pang pansuporta, estudyante ka pa. Naku po, sira ang pag-aaral talaga. So sana may natutunan kayo sa bidyong to. Kasi lahat naman namin nagsasabi ko to eh, katarantaduhan. Bahala kayo sa buhay nyo, maniwala ako hindi. Tama yung ginagawa mo, mambabae ka, puta. Eh hindi ka masakontayin doon sa isa. Sige, tama yung ginagawa mo, mambabae ka. Hanggat tumitigas yung titi mo, sige, gamitin mo ng gamitin. Huwag kayo maniwala doon sa pinagsasabi ko, kalokohan lang yun. Mambabae ka. Masarap kaya magkaroon ng maraming babae, di ba? Kaya nga sabi nila, yung babae, ilaw ng tahanan. Mas maraming ilaw ng tahanan, mas masaya, di ba? Huwag ka maniwala sa mga pinagsasabi ko. Kaya mga kalokohan lang yun, isang malaking kaululan lang yan. Gawin mo yung gusto mo, buhay mo yun eh, bahala ka sa buhay mo. O siyad, hanggang dito na lang muna yung ating pag-uusap. Mag-iingat kayo palagi and ride safe na lang mga tekamots. Ka-tekamots ko dyan, mag-iingat tayo palagi. God bless.